Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento. Episode 1 by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay tunay na pangyayari. Sana, sa mga tagapakinig nito ay mabigyan kayo ng aral at inspirasyon. Production supervisor ako sa isang garment factory. Sa loob ng compound na yun ay nakilala ko si Sergeant Carlos Cardenas, 30 years old, at ako naman nasa edad na 25 years old noon. Isang typical na Pinoy ang kanyang itsura. Gwapo, maskulado, moreno, army cut yung gupit. Dagdag sa feature niya yung formang pagkamaangas. Maaring bungay ng pagiging militar niya. Pero hindi naman bastos o barumbado. Sa katunayan niyan, marespeto at patulungin siya sa mga nakakakilala sa kanya. Halos magkasintaas kami, 5'8" yung height. Sa compound na pag-aari ng aking amo, inuupahan niya yung bahagi ng isang lote doon bilang garahe ng kanyang sasakyan. May kalumaan na yung sasakyan niya. Madalas kasi tumakonfine sa talyer. Binibiro nga siya minsan ng mga tropa niya eh. Boss, posporo gusto mo? Para daw, sunugin na lang yung sasakyan kasi laging sira. Madalas kaming magkita ni Sarhento. Yung tirahan ko kasi malapit din sa pinaka-gate ng compound. Provided to ng amo ko. May isang kwarto, kusina, tapos maliit na sala. Tama lang para sa isang tao. Nagkakabatian lang kami lagi sa una. Hanggang sa kalaunan, naging magkaibigan kami ni Sarhento. Sa kabila nito, hindi pa rin namin lubos na kilala ang isa't isa. Maliban na lang siguro kung alam niya na madalas ako napapatingin sa kanya. Particularly doon sa kanyang harap. Lalo na kapag nakasuot ito ng short pants. Yung maikli tapos expose yung kalahati ng kanyang mabibilog at mapalbong mga hita. Yun kasi yung lagi kong pinagpapantasyan kay Sarhento. Napaka-expressive ng kanyang mga mata. At may kapilyohan din, lalo na kapag gumingiti. Dito tumataas yung libido ko sa lakas ng kanyang sex appeal. Sabado ng hapon nun, off-duty ko. Pagkagarahe niya ng sasakyan, bumaba si Sarhento. Naka-black shirt, hapit at stretch Levi's jeans. Nakakalibog talaga ang mokong habang sinusundan ko siya ng tingin. Nakataas din ang kanyang sunglasses sa ulo. Bit-bit nito ang dalawang supot ng plastic. Tumuloy agad siya sa aking accommodation. Inilabas siya sa supot ang dalawang bote ng alak at mga pagkain pampulutan. Mukhang may okasyon na, sabi ko sa isip ko. Nalaman ko na birthday pala niya. Sa totoo lang, nagulat ako doon. Sinisi ko pa siya na sana nasabihan ako para kahit papano nakapaghanda rin ako para naman may ma-share man lang ako sa kanya. Nagkibit balikat lang siya at sinabing hindi raw niya kailangan. Binati ko naman siya ng happy birthday. Inantay ko na may darating pang ibang tao pero wala nang ibang dumating. Kaming dalawa lang yung nag-celebrate ng birthday niya. Ay nako, naging malisyoso tuloy yung isip ko. Ika-30 taong kaarawan niya. Kumbaga, nasa Pearl Anniversary. Tapos ginawang exclusive ang birthday party. At kaming dalawa lang. Wala akong kutob o hinala na nagkaka-interest siya sa akin sexually. Straight siya. Iyan ang nakikita ko. Sa kanyang forma,
galaw, boses, at pananalita. Mahirap siyang pagdudahan. Ayoko namang mag-assume na kursunada niya ako. Nag-toast kami. Pagkatapos, nagsindi siya ng yosi. Natatandaan ko noon, Zippo ang lighter niya. Paborito daw niyang brand yun, lalo ng mga sundalo, kahit noon pang World War II. Alam mo, Rob, nung nakaraang taon, idinaos yung birthday ko sa may kampo. Barakong lahat ng kasama ko. Pero ngayon, pari ang kasama ko. Ikaw, ikukumpisal ko sa iyong lahat ng malulungkot kong buhay. Natawa ako sa sinabi ni Carlos. Kasi, ikinumpara pala niya ako sa isang pare. Marahil, iyon ang impresyon niya sa akin. Tapos nagtanong siya. Teka, may girlfriend ka na ba, Rob? Meron dati, pero sa ngayon, wala na eh. Alam mo, Rob, magandang lalaki ka. Hindi dapat mabakante yan. Kung pwede ka, Sarge, ikaw na lang. Joke lang, sir. Napahalakak na lang ako. Patuloy ang aming pag-iinuman. Mahilig siya sa mga kanta ng Menudo at Journey. Kahit pa ulit-ulit, mukhang hindi pinagsasawaan pakinggan ang mga kanta nito. Mukwento siya. Hanggang sa ibinida niya ang karanasan niya bilang isang sundalo. Yung encounter nila sa mga rebelde. May panahon na muntik na silang ma-ambush. Buwis buhay ang ginagawa nila tuwing may mga kalamidad. Kahanga-hanga talaga ang buhay ng isang sundalo. Sa bawat misyon, nakahanda silang ialay ang kanilang buhay para sa bayan. Parang nakaka-proud na magkaroon ng isang kaibigan sundalo tulad ni Sargento Carlos Cardenas. Pakiramdam ko, safe na safe ako sa kanya. Kaya kang maipagtanggol sa kahit na sinong tulisan. Alam mo, Rob, bunso kasi ako sa 5 magkakapatid eh. Tapos, lahat sila puro babae. Tapos may mga sariling pamilya na. At ako lang nag-iisang lalaki. Hanggang ngayon kasi, hindi pa ako makamove on sa pagkamatay ni nanay. Mula nang maulila ako sa ama, na sundalo rin, ikinapit ko na yung sarili ko sa pagmamahal kay nanay. Oo, mama's boy ako. Nakapag-asawa ako pero nagkahiwalay din eh. Dahil pinagtaksilan niya ako. Nagkaroon ako ng panibagong girlfriend pero hindi nag-work yung relasyon namin. Hindi ko kasi siya kayang pagbigyan sa hiling niya. Natilikuran ko yung pagiging sundalo. At sa ikatlong pagkakataon, isang nurse naman yung nakarelasyon ko. Umasa na magiging kami habang buhay. Ayun. Nagka-brood si babae. Pero parang bulang naglaho. Nawala yung komunikasyon namin. Hanggang sa ngayon. Sa 3 mga babaeng nagdaan sa buhay ko, ni isa, hindi ako nabiyayaan ng kahit isang anak. Kaya ito, binuhos ko na lang ang atensyon sa mga pamangkin. Patuloy na pagkukwento ni Carlos noon. Biglang namukot ang eksena. Kahit sundalo pala, lumuluha din no? Ang cute nga lang niya tingnan habang nagpapahid ng luha. Para bang batang nabuliwan ng nanay. Naawa ako. Gusto ko siyang yakapin at damayan sa kanyang nararamdaman. Mag-iungkat ng Faithfully, ng Journey, nakikisali rin. Tumagay siya sabay hit-hit ng sigarilyo. Tinabihan ko siya sa sofa para i-comfort. Inakbayan at maraang hinaplos ang kanyang balikat. Pabiro ko nasampit sa kanya na
Sarge, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Andito ako. Bago mong kaibigan. Pwedeng magmahal sa'yo. Mukhang baliwala na naman kay Sargento yung mga sinabi ko. Hindi naman niya kasi pinansin yun. Sumandal siya sa sofa at inunot ang katawan sa pagkakaupo. Binuksan ang butones ng kanyang pantalon. Sa tingin ko para maging komportable ang nabubusog ng tiyan sa iniinom at mga bulutan. Sa pagkakabigla ko, pati ang zipper binuksan pa. Dark blue yung underwear niya. Ano to? Maghuhubad sa harap ko si Sargento? Mapanukso pa ang mga sulap niya sa akin. Gusto ko nang mag-initiate sa mga pinapakita niya. Pero nagpipigil lang ako. Naisip ko na baka nanunubok lang si Sargento. Apektado na yung normal kong pag-iisip. Gusto kong uminom pa siya ng uminom. Hanggang sa malasing siya ng gusto. Yun ang nasa isip ko. Tsaka ko lang siya gagalawin. Mas marami siyang nainom sa akin. Tumba na yung isang bote ng alak. Sa tingin ko, mahirap na maubos ang natitira pang kalahati doon. Halos 1:00 na ng madaling araw. Bagsak na rin yung mokong. Inayos ko siya sa kanyang pagkakahiga sa sofa. Nakatulog na siya dahil sa kalasingan. Kahit kinakalikot ko na yung kanyang tenga, wala na siyang nararamdaman. Dito ko na isinagawa yung balak ko. Wala na rin naman akong bubuksang butones at zipper. Ready at bukas na yon. Bigla siya nagising. Gustong bumangon pero hindi niya magawa. Parang nagpapaubaya. Pilit na tumayo si Kuya Carlos. Hinawakan niya ang kanyang malambot niyang kargada at ipinasok sa loob ng kanyang underwear. Pagkatapos ay isinara yung zipper. Sumuray-suray siyang tumayo at gusto nang umuwi. Inilayan ko siya. Subalit, hinawi niya yung kamay ko. Naramdaman kong inis siya sa mga nangyari. Niyakap ko siya sa likod at humingi ako ng sorry. Sarge, sorry. Sorry sa mga nagawa ko. Please, dito ka na lang matulog. Dito ka na lang magpaumaga. Kasi, lasing ka na. Tsaka, delikado na sa daan. Sige ang kulitan namin. Hanggang sa napahinuhod ko naman. At inilayan ko siyang makapasok sa aking silig. Sa kama, inilalayan ko mahiga si Sargento. Ang bigat ng katawan niya. Niyakap ko siya sa bewang. Tapos, itinumba pahiga sa kama. Inayos ko rin yung kanyang unan. Tsaka hinawakan ko ang kanyang malalaking hita para may unat ang maayos ang kanyang pagkakahiga. Kuya, magpahinga ka na. Babantayan kita. Bulong ko sa kanya. Okay. Summer na ba, guys? Bakit pakiramdam ko parang summer na? Ang init kasi ng story natin eh. Abangan nyo yung next part, guys ha. Sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa iamrensantiago@gmail.com. Yun lang. At maraming salamat. Hanggang sa muli.